Kasi sinenda namin siya ng map. So minarkahan niyo yung kanya napili. So dito po yon. Ayon po sa aking pag-aanalisa, base po sa mapang aking hawak. Pero ano po estimated lang po ito kasi papapinpoint pa po natin. Pero dito po sa area na yon, itong pupuntahan natin yung area na ano na pupusuan nyo. Ayan. Saan ba ako mo? Nanan. Hindi kaya mo, tiyo yung lupa eh. Yun o, ganun dapat. Gumawa ng sariling daan. Ayaw sa malalim. Ayan mga kabokas, magandang umaga. Andito na naman kami. So ito additional kahoy. Yan as always. Yan po yung gagawin natin balagbag para sa bubong ng ating kulungan ng baboy. Yan 2x3x12 coco lumber. And ito naman po yung ating kinuha kahapon na bayugin. Yung hinakot natin kahapon. Ito naman po, dito tayo kukuha ng pamoste natin para sa bubong ng kulungan ng baboy natin. Yan pong tatrabahuin nila. Kasama ko si Kuya Johnson. Ayan, si Kuya Johnson ay magkakanal, maghuhukay ng para sa poste. Tulong-tulong sila. Kasi tapos na yata yung papag nila. Ayan. Tingnan natin yung papag. Talagang ano to, pinaglaanan ng oras ni Emon. Yung asawa ni Emon, si Joy. Kutsyon na lang kulang. Alam ko, may kutsyon ba kay Joy? Meron po. Ayan may kutsyon sila mga kabokal. So nakita nyo naman. Talagang ano yan. Isiningit ni Emon kahapon. And ito ayusin yata ni Emon yung bintana. Bahala na siya dyan. Total sila naman titira dito. Mali kasi yung yung pagkakagawa nung una. Masyadong maliit po yung bintana. Dapat medyo malaki para maliwalas. Yung si Emon na bahala dyan. Pero at least meron na silang higaan. May nagsasuggest po ipasemento. Kaya lang medyo alanganin po kasi budget natin mga kabokals. Unahin muna natin yung mga importante. Ito naman kasi magagawa ng kanal lang po sa labas yan. Magagawa na ng paraan yung putik na yan. For the meantime, ganyan lang po muna. Pero, syempre, ipapasemento rin natin yan pagka nakabelo-belo tayo. Pero sa ngayon, magkakanala muna sila sa labas. Total, may papag naman sila. And then itong labas na to ay bububungan natin para maging kusina nila. Yung pagkain nyo rito, kuya. Kaya mo na kayo? Teka, ito akin to eh. Ayan, ito. Ito, ayan. Pasok mo na rin para makita mo yung loveness nila, Emon. Ayan. Ayan yung pansit. Kakain pa muna kayo? Bahala kayo kung kakain kayo. Si Kuya Johnson. May bawang kanin si Kuya Johnson yata. Hindi, Ayan. Okay, almusal muna kayo. Ay, asan yung tinapay natin? Teka.
Yan mga kabokals. Yan kasi ang ano routine nila, kakain muna. Para gusto nila tuloy-tuloy kasi. Pansit. Saka pandesal ha. Binul masyado. Ayan. Ito yung akin. Mamaya ko titirahin yan. Sila muna. Kasi para may lakas. Oh. Subukan ba kanin? Yan dito. Nga pa yun. Subukan kanin? Nakain ka ba kanin? Hindi. Mamaya nga pag ano. Tangali. Hindi ka pa kaya ka na pansit. May ulam ka, may dala ka ba ulam? Ano lang yun? Yung... Dilata. Hindi. Yung... Ukoy. Ah, pwede na yan. Yung kapatid ni Okay. Okay. Ayan, kaya mo na sila mga kabokals. Para may lakas. Sira. Tapos titira na sila. Yun, ang titirahin nila ngayon mga kabokals ayun. So mag-ano kami, magbububong. I-ano na namin ngayon niya, makita nyo, ipapasok na namin ng konti. I-adjust na natin to. Ito yung magiging kulungan ng baboy natin. I-adjust na natin yan, hindi natin ididikit na sa ano sa bako. Lalagyan natin ng konting space kasi o pwede pa naman tayo umabanti rito gawa nung ano. May space pa naman dito. Ayan. And ito nga yung ano, yung in-order kong ipapara dito po yun kasi ano maputik. Pero isa po yun sa tatrabahoin ni Kuya Johnson. Papaka na lang ko ipalibot na itong chicken coop natin para hindi pumasok ang tubig. And then yung in-order nating ipa ay ilalatag pa natin yan, pero papalinisan ko rin yung ano para walang damo. Ayan. Hindi ko muna idadalhin pala yung mga manok dito. Ita-transfer ko nila sila doon sa chicken sa coop number 2. Ipapakatay ko na yung mga thunders na 13 piraso na nandoon para ililipat na yung mga ano natin, yung mga bata natin na deca brown. Pinahinto ko muna umitlog mga kabokals. So ginawa ko, tinanggal ko yung layer feeds nila, pinalitan ko ng darak sa mais. So yun, ano na lang, parang 5 na lang yung itlog ngayon. Pinababagsak ko talaga, pinahihinto ko. Kasi nga para ano, recondition ko na lang pagdating dito. Ayan, kasi plano ko, pupurgahin ko muna doon. Pagdating dito, recondition sila ligo ng shampoo, saka suka. Recondition sila rito. And then saka natin uli babanatan ng layer feed saka vitamins, mga egg booster saka vitamin pro para ibalik yung kanilang pangitlog. Kasi nga ang plano ko i-transfer na sila sa coop number 2. Hindi na sila i-rerekta rito na ano. Hindi kasi talaga po pwede pa lang mga kabokals na na i-transport kaagad sila dito kasi nga hindi pa ready. Kaya lang kailangan ko nang baklasin yung coop number 1 na kinalalagyan nila. Kailangan na kami magbaklas bukas. Pagka naiporma na ni Emon tong pamakuan ng yero ng para sa baboy, kailangan na namin baklasin yung coop number 1 kasi yung mga yero po na manggagaling doon, marami kasi nandun lahat yung mga bagong yero na nabili ko. Yun ang gagamitin natin dito para hindi na tayo bibili ng yero. Ito sa baboy yan. Mga 12 feet ang haba nun Sa siding sa sa bubong, lahat po yun magagamit natin pabubong dito. Mahaba kasi yan, medyo malaki-laki ang kakainin na na yero. Para hindi na tayo bibili. Ang binili na lang nga natin is yung coco lumber. Pero kulang pa yan, may pamakuan pa yan, mga balagbag pa lang yan. Mambalagbag pa lang yan. And then ito nga yung dito tayo nakatipid kasi 50 pesos lang isang puno. Yun nga, ito nga itrinabaho nila Emon Cabon, hinakot nila 50 pesos yung may-ari na nagpaputol, and then hakot na lang kami. Mga solid yan mga kabokals. So yan ang ipamumuste nila. 16 ang poste namin mga kabokals sa baboy. Bakit ba 16? Kasi hindi po tayo magpo-full hollow blocks, hindi tayo full pader. Siguro mga 2-3 patong lang sa ibabaw. And then yung sumunod doon kawaya na, bayugi na rin siguro na gagawin na parang rehas or balagbag, depende, makikita natin. Pero yon, ang asintada natin is mababa lang kasi mahal na rin yung hollow blocks. 15 pesos ang isa mga kabokals, yung 4. Grabe na ang hollow blocks ngayon Dati 8 lang yun Yung tanong ako dito 15 pesos, grabe. Tapos yung semento pa, yung buhangin 3
3.2 ang isang elf. Yung graba, ganun din yata 3.2. So yan, para medyo makatipid tayo. At saka ano, mas ma-presko ba? Kasi makakapasok ang hangin mababa lang yung pader eh. Nasa gitna naman sila eh. Hindi naman sila sa gilid ng ng farm. So mas maganda. Nasa gitna sila ng ating backyard farm. Nakasara naman lahat 'yan. Pag Pumunta tayo. Sarap tumambay dito mga kabokals. May na ako kain. Mas malamig dito mga kabokals sa ating chicken coop. Ito yan, re-reinforce po siguro namin yan kasi malakas daw nga ang hangin dito mga kabokals pagdating ng mga buwan ng December hanggang January, February. So re-reinforce pa. Pero sa ngayon matibay na yan mga kabokals, matibay. Pero i-reinforce ko pa ako para sigurado. Medyo matagal pa naman. Ito lang muna mauna para ma-i-plasta na natin lahat. Naka-play na yan. Tanggalin natin to. At susukat na rin yan. Mag-ano tayo dito eh. Usog tayo. Oh. Okay. Yeah. Sundan natin to eh. Usog tayo ron. Ito. 4 feet. Sige. Mula dito 4 feet. Ano mo dyan, tulusan mo dyan. Iabante mo pa yan. 4 feet tayo. Yan. Silipat mo to. Yan. Wag mo, iikot ka pa. Hindi, mo lang mo, i-mark mo lang muna dyan. Ano naman ito? Ito pa, dito tayo. Para maikot mo na yan. Tulusan mo natin dito. Four feet. Hindi ko na ididikit mga kabokal sa bakod. Hindi natin didikit. Yan. Tulos ka dyan. Yan. So, ginaya natin sa fish pan. Maglalagay tayo ng 4 feet na allowance pagitan. Ayan. So, mula dito, 7 feet. 7 feet naman. Baka naman. Yan. God. Kailangan. Ano yung muna yan? Yan. 7 feet yung lapad. Iikot mo na yan. Buwan mo buti yan. Tapos, may panulos ka pa marami dyan? Seven feet lapad. Ang isang butas, ibigyan natin ng 5 feet. 5 feet sa isang butas. Mark mo yan. Hindi na lahat kahit tinatalian. Yan kayo magbuho kayo ngayon ng poste. Tsaka doon. Mabuti mo. Sige, marking lang naman yan. Ganito rin dito. 5 feet. So, ganun gagawin nyo mon. 5 feet kayo ng 5 feet.
Ayan na. So 5 feet ng 5 feet, tapos ang ano nyo, ang lapad nyo 7 feet. Ha? 5 feet yung dito, 5 feet yan, 7 feet yung dito. Ganun lang na gano'n, poste kayo, poste ng poste. Hanggang maka-6 na butas kayo, kailangan 6 na butas. Hanggang makarating kayo doon. Ha? 6 and diretso na to, 6. Itong Dito 6 din. kinulong natin na to. Itong kinulong natin na to. Lahat yan? Pag ganyan tayo, o 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, natin diretso kung sakto ng ano, Ha? ganito. Okay lang, mag-adjust na lang tayo. Basta makuha natin yung 6 na butas na gano'n ang sukat. Okay na nan. Problema, walang si Kuya Johnson pala, nakalimutan, walang gamit. Yan mga vocals. So yun ang ang instruction natin. 6 na butas, 16 na poste yan. Ang ating lapad ay 7 feet. Ay lapad ba yun? Basta 7 feet by 5 feet po ang isang butas. Yan po ang gagawin natin. Yung natin standard pa rin muna. Kasi mahangin dito eh. Para matibay. Ayan. So ganun. Mamaya pakita ko pagka na-poste nila. Magpo-poste sila and then magbabalagbag. Unti-unti. Kuya Johnson, nakakalimutan ko sabihin na magdala ng gamit, walang gamit. Ano na poste lahat? 6 yan dito, 6 dito. Bale, palilinisin ko na lang dito na malamig talaga dito mga kaboss, ang init sa labas. Yan, so ito ibabaon nila. Yan ang ibabaon nila. Pipili tayo ng magagandang dyan. Pamoste yung talagang pang diinan at pang malakasan mga vocals. Ayan ito yung mga maliliit na to solid mga solido yun maliliit lang, mga payat lang, pero mga solido. Yun ang magandang pamoste. And then ipapakain natin sa asintada yan. Kaya bubong muna kami. Pag nabubungan yon, saka kami mag-aasintada. Pag nabubungan yan, asintada. And then pag may asintada na, saka maghuhukay ng poso negro sa loob. Ngayon, yung mahuhukay na lupa galing sa poso negro, itatambak naman dito pang level para ma-level namin yung may pantay ba yung flooring. Yan. And then pagka nahukay na, may poso negro na na-level na, saka kami magsesemento ng flooring. And then yung mga sidings, yun nga, kawa-kawayan na lang yan. Yung mga sidings natin. Pati pinto siguro kasi mura ang bayugin dito. So samantalahin natin yung presyo ng 50 pesos ang puno. Puro bayugin ang gagamitin natin dito sa kulungan ng baboy. Baka kay Dagul, sa kulungan ni Dagul ay puro bayugin din. Yung gagawin kong kulungan niya yung para sa kanya lang. Para kahit suwagin niyo na suwagin, hindi masisira basta-basta. Pero ito muna ang priority ko, yung yung main, yung mga productive animals lang po muna kasi natin ang pinaprioritize ko. Ito nga sa decal brown, waiting na lang tayo sa ipa at saka sa ito, medyo matuyo muna konti. And yan, kakadalan nga ni Kuya Johnson mamaya yan, paikot. Pag nalatagan na natin yan ng ipa yan, dilipat na natin yung mga decalps dito. Then ito, sunod-sunod yan. Ano kaya si Kuya Johnson doon? Nakakalimutan ko kasi yung itak ang ginagamit niya ngayon, saka pala. Ayan. Itinatabon. Wala na kayang backflow yan, kuya? Hindi na backfire sa loob? Ito lang.
Maigsi kasi yung ano. Dapat yung Kaya nga eh, dapat pinasobra nila ako. buladas niya. Oo. Eh yung pamakon kasi nila, inisakto nila sa yero. Kaya ano. May tutuloy yun. Dapat yung bakante na ito, huwag mo na po si paputol. Hindi na. Eh, lalagyan. Extension. Oo, palagyan mo po sa ano kasi. Lagyan natin. Wala problema itong tubig eh. Okay ito eh. Ito. Oo. Bakbak agad to. Kasi yung ano. Lalagyan natin Pero kung extension. nandito yung ano niyan, kahit hanggang dito lang oh. Ano to, nakakakubli. Oo nga. Wala eh. Sa ano lang, saktuhan lang. Oo. Ngayon naman mga kabokals, iikot tayo. Ipapasyal kayo. Hindi. Punta tayo sa Block 12 kasi meron po tayong isang subscriber, viewer na nag-i-inquire po at plano pong kumuha ng 6 na lote. Yung sinan po namin na map, may napili po siyang spot dun sa Block 12 nga. So, yun bibidyohan natin para may pakita natin sa kanya kasi nasa abroad sila, buong pamilya, kaya wala pong makapunta rito para makapag site view. So through video na lang po, ayan, pinabalinisan ko kay Johnson, through video na lang po muna ang kanilang site view. Yan, shoutout kay Ma'am Naida. Yan ma'am, ito na, pupuntahan ko na yung Block 12 na nakursunadahan mo sa mapa. Ayan o, ito yung ating perimeter. Ito kalsada to mga kabokals ha, kalsada yan. Ayan, ayun nga pinaurog natin yung kulungan ng baboy. So hindi na siya nakadikit sa bakod. May 4 feet tayong distansya sa bakod saka sa kulungan. Ganun din po yung ating fish pond na gagawin. 4 feet po yan. Alko. Yan. Sila. Dito tayo. Dito kasi yung Block 12. Doon. Punta natin yung Block 12. Ito yung lote ni Ma'am Ninfa, ni Ate Ninfa, kay Ma'am Eva. Yan, shoutout Ma'am Ninfa at kay Ma'am Eva. Ito na po yung lote nyo. Yan. Kay Ma'am Ninfa. Hindi ko sure kung katabi ba sila. Hindi yata sila magkatabi. Ito yata kay Ma'am Eva. Ito, and then ito, bakante po ito mga kabukal. Siya nga pala ha. Yan, bakante po ito, bakante po ito. Itong pinapagitnaan nila nila Ate Ninfa at ni Ma'am Eva. 200 square meter po ito, talikuran. Yan, bakante po yan, oh. Yan lang po yung akin, oh. Yan po yung akin. Kay Ma'am Ninfa. Ito, bakante, talikuran, 2 lote, 200 square meter. And then kay Ma'am Eva. Pakakursunada nyo mga kabokals, oh. Inner lot po, meron po tayong promo ngayon. PM lang po kayo sa Kabokals Farmer FB page kung kursunado nyo po para po mabigay ko po yung details. Saan na ba? Saan ako dadaan dito? Meron na rin nagano rito. Ang dami na rin talaga nakakuha. So mga kabokals, puno na rin talaga yung area. Ayun, may nag-ano rito. Kay Ma'am Joanne yata ito. Oo. Okay, Ma'am Joanne yata ito. Parang tali ko ito eh. Sa akin siya nanghingi ng tali kahapon eh. Parang tali ko to. Looks familiar eh ha. Ayan, nanghingi siya ng tali kasi kahapon. Pina-markingan yata. Ito yung sa client ni Ma'am Joanne. Yan, yung isa pong agent din. Yun! Malalim. Buti na lang naka full battle gear ako mga kabokals. May ano wala dito? Nadaanan ng tubig. Tayo. Buti na lang naka full battle gear tayo mga kabokals. Masukal din ha. Bilis lang ayan po. Ayan po yung dalawa nag-ukay. Ayan yung ating area. Yung ating Kabokals backyard farm. And saan ba yung kila Sir Arvin at Ma'am Aimee. Ito yung sa kanila. Overlooking din kasi sa kanila eh. Yan. Iba kasi talaga nauuna mga kabokals. Yun ang sinasabi ko eh. Majority ng mga viewers natin saka subscriber nandiyan po nakapalibot sa akin. Ayan. Yan pati dyan sa may okrahan na yan. Halos mga po, konting-konti lang po yung hindi natin na viewer dyan. Halos lahat po nakapaligid sa akin. Mga
subscriber viewers din po natin. Nakuha po nila yung magandang spot talaga hanggang doon. Yung Talayban na yun sa may puno yun kila Ate Gingging. And then ito nga kila Sir Arvin sa kay Ma'am Amy, maganda rin, no? Overlooking din, no? Yan. Kasi mga nauna po sila. Pero ito nga po meron pa po. Yan, katulad nga kay Ma'am Neida. Nagpaplano po siyang kumuha ng 6 na lote. Sa Block 12 nga po yung kanyang napili. Kasi sinenda namin siya ng map. So minarkahan niyo yung kanyang napili. So dito po yun. Ayon po sa aking pag-aanalisa, base po sa mapang aking hawak. Pero ano po estimated lang po ito kasi papapinpoint pa po natin. Pero dito po sa area na yon, itong pupuntahan natin yung area na na pupusuan nyo. Ayan. Saan ba ako mo ba kanina? Dito. Dito ba yon? Teka. Dito nga. Ayan, ba tayo? Ay, hindi yata dito. Bumaba na ako kanina mga kabukos, sinignan ko na to dito. Ayan. Ayan po, sorry. Dito tayo bababa. May mga palay kasi doon, baka masira ako Ayan. Ito po yung papuntang Block 12. Yun. Tayo. Ay! Sumabit ako sa alambre, mga kabukals. Ito kasi mga balag na ginamit nila dati, nagugulay sila. Yun, ito. Yan, dito ako pumasok kanina I can still remember yesterday. Ayan. Ito po, yung Block 12. Yan. Ganda rin, Ito yung may muhon, may muhon, tas ayun yung may mga tulos na yun, may muhon pa yun. Block 12 ito. So handa dito lang po sa area na to yung Block 12. Ayun, may mga tulos pa ron, andito lang po sa area po Ma'am Neida, yung minarkahan niya po. Ayan, yung mga tulos na yan, nakita niyo may mga tulos na yan, mga muhon pa po yan. Ayan, hanggang doon pa yung mga muhon na yan. So andito po yung Block 12 na minarkingan nyo, somewhere around that area or dito. Ito kasi Block 12 pa rin to dito sa loob. Ayan. In-explore ko na talaga. Ako si Dora the Explorer. Is there a mohon here? Kawayan na to. Baka may ahas dito matoklaw yung ulo ko Pero ayan, ito po. Ito po kasi may mga muhon Sa muhon ako tumitingin ayan. Ito po. Base sa mapa. Maaring kumuha pa po dyan. Itong kasukalan na to, maaring pasok pa po yan dun sa Block 12. Pero itong area po na ito, yan. Yan na po yun. Yan, naka-flash naman po sa screen yung yung map and yung minarkahan niya. So yan po, yan na lang po yung pagbasihan nyo. Ayan. So ayan po, Ma'am Neida. Isesend ko po sa inyo to ngayon yung mixing video clip para makita nyo. Ayan, balik na tayo mga kabawas. Ang init, natutusta yung aking noo. Ayan, mga kabukas, may bisita tayo. Ngayon nakapunta rito to. Ngayon nakarating to dito. Yan si Ate Glenda. Binisita tayo. Hindi pa niya nakikita to Ano to? Ayun lang. May may pa-barbecue. May paulam pa si Ate Glenda. Tara te, pasok ka. Pakita mo. Dito ka na. Mga bata. Mga bata. May ulam na kayo. Ayan Ilan ba kayo? Ilan ba kayo? 5. 5? Okay na to. Mayroon pa doon. Okay na to. Bumili ka pa. Nagkabala ka pa. Saktong-sakto ka ako magla-lunch Napanood mo na ba yung video sinend ko sa'yo? Hindi pa. Napakahirap, ang init pala doon. Bababa ka doon? Mamaya. Pasok ka dito. Okay naman. Pasok ka dito. Malamig dito.
di ba? Na covered na po niya yung kanyang 400 square meter. Yan. At meron ng, yan, barracks yung kanyang magiging kanang kamay. Maganda kasi yung sukat. Oo. Yeah, ilak nyo na yung sukat kagad para hindi na gumalaw. Kaya mga kabokals, ano to, tapakan yung ginagawa nila. Wala makuha na yung sukat para pag balagbag sila. Hindi kailangan may pako yun kasi bilog yun. Ayaw mo. Pagkapako alambre yan. Biyak. Pako mo na dyan ah. Yan. Sa ano na lambrehan kahit. Wala tayo lambre, naubos na eh. Ano yan? 5 yan ha. Yan. Okay. Taba, taba. Kabila na yun. Paling tong isang poste mo muna. Kaya nga ito dulo. Ito. Balok nga eh. Pati na siguro. Dito ka balok. Ito, paano mo hahabulin yun? Alay. Itong poste na to. Hindi ka sentro dito. Hindi pa mga susukat dun eh. Sukat pa natin hindi ah. Ha? Hindi pa tayo susukat. Paling nga pala to. Hindi mo na itapat, hindi na itapat-tapat pala no. Yun lang. Ha? Susukatin pa natin, isip lang natin. Hindi, ibig sabihin hindi tapat-tapat. Yung poste hindi magkakatapat. Kaya sakto yan. Hindi yung sukat. Sakto sukat. Oo. Yung butas na sakto. Paling. Kaya kasi di ba yung baba, may baloktot, may tuwid. Medyo paling talaga siya. Sa akin naman natin tuwid ng ano yung tok-tok eh. Para sa pamakuan. Oo. Hindi lala. Ayan mga kabokals, pinaulit ko. Kasi hindi nasunod yung sukat. Yung sa butas, tama yung distansya. Kaya lang nung ibinaon na nila yung poste, hindi nila nasukat yung pagitan ng actual na mga poste. Kaya hindi ho nasunod yung pagitan. Nagkalihis-lihis. Ayan o. Lihis-lihis tayo mga kabokals. Ayan. Lihis. So yan. Bubunutin talaga nila yan. Hindi ko rin kasi natutukan kanina kasi mainit eh. Saka yun nga, nandito si Ate Glenda kanina. Matagal kami nakapagkwentuhan. Importante kasi yung magkatapat-tapat yung poste mga kabokals, kasi diyan tayo maglalagay ng mga pamakuan ng ating sidings nung mismong baboy, kulungan ng baboy, kasi nga hindi tayo mag-hollow blocks pataas eh. Ang hollow blocks natin sa pinaka base lang. Ang pinakaharang nila is kawayan. So kailangan tapat-tapat yung poste para yung pamakuan natin ay tapat-tapat. And so ito, okay. Ito, ang layo nito. Ito, layo lalo. Mas ang layo nito lalo. Paano ba gawin nyo? Sakto lang naman yan eh. Sukat yan. Ano babuli namin sukat? Hindi, yung sakto nga yung sukat. Yung pagkakatapat-tapat ang ano ka dun lumaki dun, di ba? Lumabas dun. Lumabas dun, o ipapasok mo yon. Dapat ang unahin mo munang ipasok yung doon. Tapos saka ka mag-adjust dito. Wag yung sa gitna. Mahirapan kang pantayin uli yan.
Ang magiging pattern mo yung mauunang ano, poste. Ayun lang yung pasok din. Yeah, ipasok mo muna yan. Yan. Lumabas kasi yung isang poste. Kasi ako daw 4 feet. Ha? O di, wag mo nang ano yun yung 4 feet, yung pagitan na lang yan. Kasi wala na tayong magagawa sa distance dyan eh. Yung ayusin nyo na lang yung pagitan na itong mga poste. Ayun dyan. Yan. Musog na dito. Di ba umusog? O ipapasok nyo ngayon yan. Tama yun. Kunin nyo yung 5 feet. Ito rin na. Hindi na dulo dito. Yan na. Bago nyo tabunan, sukatin nyo muna uli para sigurado. Ayun yung okay natin, no? Yan. Oh, sino nagbaon? Ikaw nagbaon, di ba? Ako ba? Sisiyan pa yung dalawa. Oh. Hindi mo pa ba, ikaw nagbaon. Kapagay sa akin eh. Itong ano, ito nakasira eh. No. Yung unang baon talagang sisira dyan kasi yun ang sinusundan nyo eh. Yan, so tututukan ko na to. Tututukan ko na to mga to. Bakit? Yan. Mm. 5. Okay. Basta nahalikan niya yung kawayan. Okay na. Ay, di ba? Wala eh. Habulin lang na. Habol lang tayo eh. Magkano tayo ng palibago? Ayan, atras yan. Nasaan yung kareta? Masarap mo muna yan. Ha? Wala lapit na mga poste. Oo. Yung anggi Oo, ito. Sini-adjust yan. Ayan. Dito? Hindi, ayan. Yung sa dulo doon. Dito? Oo, ayan. Iusog mo lang siya. Usap ng bagay. Iusog mo lang konti. Diyan sa butas pa rin na yan. Iusog mo lang siya konti. Ngayon natin kung tama na to. Base tayo. May tubig din pala to. Yan. Nagtubig? Ay, hindi ko pa. Ha? Oo ba? Uulan na yan. Baka may balon. Wala ko uulan ako. 5. Yan mga kabokals. So, ang importante kasi sa akin yung sukat sa base na lang. Itong pinaka-base. Kasi nagbase sila kanina sa taas dito. Ito ang tinignan nila eh. Ang importante kasi sa akin yung sukat ng base na 5 nga saka 7. Kasi nga lalagay tayo ng pamakuan ng kawayan. Kasi nga yung hollow blocks natin hanggang siguro 2 patong lang. And then yung pinakaharang ng baboy, mga kawayan na kasi yan. So yung pamakuan natin, may mga pamakuan tayong ganyan. Kaya kailangan sukat na sukat para hindi siya sali-saliwa. Sa base kasi yung importante niyan eh. Ito nga medyo lumayo itong isa pero as long as pasok pa rin. Ha? Yung lote rin kasi pag eh. Kaya nakakaano eh. Pag tinignan mo, pag nagbase ka dito sa sa ginagawa mo lang, hindi tatama talaga. Wala na rin ito. Yan. Para mo nakita na okay na yung Lukat namin. Ito. Lukat nga namin. Oo. Ayan. Ay, nasumobra ka nga. Kasi ito pa, poste pa sila dalawa dito.
Naluto na yata. Luto ka na? Wala yung kanina. Buti nga, lumamig na eh. Ayun na, makapalinda mo dito. Ngayon, ano na. Mhm. Nalanta na. Yan. Sakto lang. Medyo ano tayo, pumaling tayong gano'n. Kasi nga hinabol yung sukat. Nawala sa skwala kasi kanina eh. Nasira doon sa dulo eh, no? Sa dulo kaya lang kasi kung bubunutin pa namin lahat matrabaho, kaya pinaano ko na lang, pinahabol ko na lang yung sukat. Hindi bali nakapaling ng konti. Basta yung sukat pare-parehas. Yan. Init. Mainit pa rin ah. Ngayon mga kabokal, so yun, malapit na sila matapos. Ito si Kay Johnson na iikot niya ng konti yung ating kanal. Ito nga po yung kanal ng ating chicken coop. Ayun. So ihuhukay niya rito, tinambak niya rin sa sa gilid ng yero natin. Ito, taas oh. Ayan. Para yung bagsak ng tubig sa kanal, and then ma-prevent yung pagpasok sa loob. Yan. Matutuyo na yan. Siguro bukas, mga 2 araw tuyo na yung loob. And then sakto makukuha na natin yung ipa doon sa kiskisa na pinag-orderan natin. Yan. And then may kanal na. Siguro hanggang sa may pinto lang yung kanal ni Kuya Johnson, okay na yan. Kasi pababa naman na yun doon eh. Kaagos na yung tubig doon. Yan, so ito pinapatapos ko na kala Emon yung poste, tapos uwi na rin kami. Hindi na kami makapagbabalagbag. Walastik to mga to. Naubos yung oras sa pag-correct nung pagbaon ng poste. Balagbag na sana kami yung tapakan niya para pagbalik namin sa taas na yung pamakuan na sana. Kaya lang nga nakita ko nga hindi nasunod yung sukat, so pinaulit ko. Ayan. Kaya lang medyo lumihis, nagkaroon po ng design yung ating kulungan. Tingnan ko na ako paano gagawin natin dyan. Nawala kasi sa skwala yung doon nagsimula sa unahan yung problema mga kabokals eh. Nawala sa skwala kaya makita nyo hindi andito natin tayo sa gitna. Liis yung itong poste, dapat magkatapat yan. Nangyari lumihis, so baka magkaroon ng design. Liis din yung yung mismong kulungan. Design tayo lang meron niya mga kabokals. Pag kami nagpunta rito, bakit liis yung kulungan mo? Kaya nyo ba yan? Gawa na natin katatawan. Pero at least yun nga, importante sa akin masunod yung sukat ng loob ng kulungan para yung ating mga baboy is at least komportable pa rin. Liis, medyo lumis man yung kanilang kulungan, at least yung galawan nila sa loob pares na sukat pa rin doon sa kinagalawan nila ngayon. Actually nilakihan ko to ng parang 1 feet yata ang in-adjust ko. From 6 by 5 feet kasi yung kulungan natin ngayon, ginawa kong 7 by 5 feet. Nagdagdag ako ng 1 feet pa para medyo humaba. Ayun, ganyan mangyayari niya mga kabokals. So pag ganun tayo, parang itong lote ko, pag imbis na isang diretso siyang ganun, gaganon siya. Ayan. Ayan na. Solid ba yan? Mga baluktot na yan dito eh. Solid naman yan eh. Ay, Obra ba yan? Parang sobrang liit yan. maliit yan. Sabi mo kasi. Sabi ko eh. Yan tayo eh. Ito. Ayan, okay pa yan. Itong isa. Ito sobrang liit to. Yan, pwede yan. Ayun. Ayan. O ayan, sige. Sinukat mo yaman? Bisa mo si Joy naantok na. Oh.
Ayan. Hanggang dyan na lang kuya, no? Hanggang dyan na lang? Hindi, ano ko yan? Ay, lalagpas mo pa? Hindi yung... Igaganito mo? Ano yung tubig eh? Ililis mo? Bababaan ko. Para ito. Pero palayo ka na dito. Pupundo kasi tubig. Palayo ka na dito. Sa kulungan. Sige. Yan. Hindi ko sinasabihan na magdala ng bareta. Wala siyang bareta dala. Nakita niyo naman paano ka-resourceful yan si Kuya Johnson. Gumawa ng pambundukan yan. Gawang ano yan, gawang katutubo. Bareta, gawa sa bayugin. Eh, dito lang kayo makakita ng ganyan. Oo. Bayugin yan. Nag-ari, kawayan ng ano, solusyon. Galing, diba? Ito na nga. Ayan mga kabukas, napakatibay ng bubong na yan. Nakita nyo naman yung poste niyan. 14 pala mga kabukas, sorry. Kanina sabi ko, 16 yata sabi ko. 14 pala ang poste. 8 butas, 14 poste. Ayan. Siguraduhin nyo na yan ha. Alam mo bakit? Kasi maliit tong kahoy. Tama, usap mo dyan. Yan. Magtatapis na naman tayo. Ayan. Sumabra naman. Sa base nyo sukatin. Ayan. Tumama na, Pasok mo. Hindi, pasok mo. Ay, sumobra ka naman. Ayan. Yan. Ayan. Sige. Sige, basta wag na lumayo ng gusto. Ayan. Tapos isang poste pa sila doon. Isa pa. So ayan mga kabokals. Natapos din yung pagtutusok. At least na-correct natin yung sukat. Yung 7 feet by 5 feet sa isang butas. Na-correct natin. Although medyo lumiis na. Pero gagawa na lang natin ng paraan yan. Tapos bubong pa. Yan. So makikita nyo yung forma mga kabokals pagka bumalik kami. Bukas kasi magbabaklas kami ng chicken coop. Para yung bubong, yung yero makuha namin. Siya namin gagamitin. So, Mahabol yung Kerwin eh. ha? Mahabol. Paano mahabol yun? Lalaki nga lang dulot-dulo. Lalagyan dulot-dulo. Mag-aayos. Diba't pilipit pa rin ba sa dulo? O kanto niya? Kailangan ko pilipit dun eh. Oo. Ang mangyayari yan, yung dulo dun, adjust natin doon sa betong dulo, adjust natin dito. Hindi magbubunot uli kayo. Lalaki nga lang tong ano, itong gulungan na to, saka yung dulo na yan. Pero yung gitna, pantay-pantay na yan. Di-slat yan eh. Hmm? Di-slat yan eh. Slat yan, di-is eh. Tika mo. Slat yan, di-is. O, diba? I-adjust mo lahat yan. Pagka kinorek mo yan. Kasi nga, doon ka nasira eh. Sa una doon. Yung kanina pala, hindi siya nakaskwala yung umpisa niya doon. Pag kung na-eskwala niya yung umpisa ron, dire-diretso yan, pantayan. Eskwala ka na. Ano. Sige, okay na rin yan. At least nasunod yung sukat na lang. Ganun na lang mangyayari niyan. At least naka-ganon yung kulungan. Diba? Kasi matrabaho pagka inulit natin ito. So, tignan natin pagbalik. Pagbalik na lang, tignan natin. Pabubulot ko ulit. Hindi, kaya na yan. Ha? Kaya. Sabay ka doon eh. Hindi, kaya na. Kaya. Nung sinabi ko pabubulot, kaya na. Ayan. Ayan mga kabokals, sana po nag-enjoy kayo. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Sa lahat po ng mga solid kabokals and mga solid viewers ko po, maraming salamat. And syempre sa ating kaibigan po na si Sir Boyet. Hanggang dito na lang. Bukas na naman, doon tayo sa lumang mini farm natin. So, muli, ito ang inyong kabokals farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap, at higit sa lahat ay kumilos at siguradong ulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!